Adi. Okay. Kuya Chan. Okay. Ayun. Baliktad. Abot mo na to. Ay, wala. Para po sa mga balita at malasakit ng Iglesia, ay magandang umaga po sa ating lahat. Mga balita at malasakit ng Iglesia, ang dakilang Diyos ay siyang tunay na mamana ng buhay na may katiyakan at kaganapan, kaya ipahayag natin ang sama-samang pagsamba at pasasalamat sa Diyos na banal. Atin pong i-welcome ang bawat isa, ganun din po mga panauhin sa umagang ito. Sama-sama po tayong manimbahan kasama ng ating mga kapatid sa kanilang tahanan ngayong umaga. Happy birthday po sa magdiriwang ng kanilang kaarawan. November 23, Rovi Jean Sanchez. November 24, Thea Maris Perez at Jason Manguera. November 26, Cherry Alvarez, Cyril Del Cerro, Elizer Lopez, Sena Dominic Tuason. Sa November 27 po, Ver Valdez. November 28, Margarita Soberano. Atin po silang awitan ng maligayang bati at ipanalangin sa pamumuno ng ating pastor. Maligayang bati sa iyo sa pagsapit ng kaarawan mo. Sana ay lagi kang pagpalain ni Kristo
po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa buhay na ipinagkakalob mo sa bawat isa. Lalong-lalo na Panginoon sa aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Kapatid na Roby Jane Sanchez, kapatid na Thea Maris Perez, Jason Manguera, kapatid na Cherry Alvarez, Cyril Dale Cero, Eliser Lopez, Sena Dominic Tuason, kapatid na Bear Balles, at gayon din kapatid na Margarita Subirano. Tunay Panginoong Diyos, na kinikilala namin ang kadakilaan ng buhay na patuloy mong pinagkakalob sa kanila. At sa buhay na ito, Panginoong Diyos, pinagiging ganap mo ito sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa inyo. Upang ang lahat ng mga bagay ay tanggapin nila na may kagalakan, anuman ang kanilang ginagawa, anuman ang kanilang ninanay sa kanilang mga buhay. Madama nila na ang buhay na ipinagkalob mo sa kanila, isang buhay na may kaganapan sa pamamagitan ng kanilang pananalig kay Kristo. Kaya ang aming panalangin para sa kanilang buhay na tahakin sa panibagong taon ay isang buhay na kung saan, O Diyos, pinagpapala mo na magandang halusugan, pagtatagumpay sa kanilang mga bukasyon, pagtatagumpay sa bawat araw na ipinagkakalob mo sa kanila, na sila'y ligtas at iniingatan mo sa bawat araw, maging sa panahon ng kanilang pagtatrabaho, sa kanilang mga sambahayan. O Diyos, tunay na kayo, O Diyos, ang aming kalakasan na siyang magbibigay sa kanila ng katatagan sa bawat araw na kanilang tatahakin. Bendisyonan mo po ang kanilang panibagong taon at ilayo sa anumang karamdaman o kapahamakan, O Diyos. Bagkos, madama nila ang kaligtasan bawat araw mula sa inyong mga kamay. Ang aming pagsamo, O Diyos, ay ibinabalik namin sa inyong pasasalamat at papuri sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa iba't ibang gawain po ng iglesia, Sunday School po, Sunday, 9 a.m., Adults and CYF, 10 a.m. po para po sa mga kabataan po. Divine Worship, Sunday, 10 a.m., Prayer Meeting, face-to-face, Wednesday, 7 p.m., Facilitator po si Pastor, kaya po si LP. Bible study po, ayon po sa pagpupulong ng elders. Tambo, LP, Mark, Reniel, Rin, Limbon, Pastor. Friday, Facilitator. Bangkod, Elder Roslyn Peña, LP, AJ Alvarez, at si DMAN Maiscap. Second and third Sunday, Poblacion, Elder Thea Perez. First and third Saturday, Mataas na Lupa, Pastor, and Elder Nato Tayag. Anniversary and Building Improvement Pledges. Bilang paghahanda po sa ating darating na anibersaryo, ang mga nagnanais magkaloob para sa darating na gawain at pagsasaayos ng ating simbahan ay lubos na tinatanggap. Salamat po. 76th Anniversary. Ang ating pong pagdiriwang ng ating anibersaryo ay sa susunod na linggo pa po. November 30 na po, ganap na ng 9 ng umaga, inaasahan po na ating mga kaanib ng iglesia ay dumalo hanggang hapon. Magkakaroon po tayo ng special offering mamaya sa panahon ng awit ng pagtatalaga, ang pag-aalay para sa Theological Education Month. Mga tagapanguna sa susunod na linggo, November 30, 2025, 76th Church Anniversary.
Liturgy, Sister Lay Macero. Acolytes, Ushers, Sister Esther Lontok, Sister Diane Matel. Flower bearer, Elders Esther Baldemore and Roslyn Peña. Candle bearer, LP Mark Reniel Rint and LP AJ Alvarez. Bible bearer, Dr. Romeo Sanchez. Para sa ibang mga balita, Good morning, mga kapatid. Tunay na napakadakila ng Diyos sa araw na ito na muli tayong pinagsama-sama upang purihin, sambahin natin ang nag-iisang Diyos ng ating mga buhay. Sa bahagi po ng ating komperensya, ang schedule po ay ang ating SIAP UCC ay meron silang visitation sa UCC Pikay Misas upang bisitahin ang mga SIAP po roon. At gayon din, ito rin ang araw ng Thanksgiving Sunday sa ating, hindi lamang sa ating komperensya, kundi sa buong United Church of Christ in the Philippines. So, dahil sa ang ating iglesia ay anibersaryo, yun naman yung ating binibigyan ng diin, lalong-lalo na sa darating na linggo, na magpasalamat tayo sa pananampalataya na ipinagkalob sa ating iglesia ng ating Panginoong Diyos. At maalala rin natin yung ating mga ninuno, nakakatanda sa ating iglesia sa kanilang pagpupursiging maibahagi yung pananampalataya sa atin. Gayun din sa November 23 to 25, mayroon pong CM and DCM fellowship ang ating jurisdiction sa South Luzon Jurisdictional Area. So, yun po ay nakatakda po. Hindi lang alam natin kung saan ang venue. At gayon din, sa darating na November 26 to 29, all CM meeting. Marahil sa buong UCCP po ay magkakaroon ng meeting ang buong mga CM. So ito lamang po ang mga update po natin sa ating komperensya. Maraming salamat. Magandang umaga po. Sa bahagi po ng elders, tayo pong nag-aano po kasi kami, nagkakaroon po kami ng, hindi ko po alam kung anong tamang tawag eh. Inaayos po namin yung membership ng bawat iglesia po. Ayan. So, natatandaan nyo po, last February, ay nagpakala po si LP Reniel ng mga forms po. At meron yung iba naman po ay nagsagot through Google Form. So ngayon po ay uulitin po natin ang atin pong membership form nang sa ganun po ay mas maging organize po ang listahan ng mga miyembro po ng ating iglesia. At ganun din po, para po sa susunod na linggo, magkakaroon po tayo ng public confession ng mga ilang miyembro po, mga churchgoers na po natin ng mga ilang panahon, ngunit hindi pa po napapagtibay ang kanilang membership sa ating iglesia. So, kung sino po ang gusto pa pong nagnanais na mapasama po ay magsabi lang po sa akin o kaya po kay pastor. Ayan po. So mamaya po mamimigay po kami after po ng ating service. Maraming salamat po. Ayan, isa po mapagpalang umaga sa ating lahat. Bago po tayo mag-awitan, ay
Bagamat ito po ay isang bagong awitin, inaanyayahan ko pa rin po ang bawat isa sa atin na sabayan ang ating awit bilang papuri sa ating Panginoon. So ang title po nito ay Adlaw-Adlaw or Araw-Araw. So basahin ko po muna yung ilan sa mga lyrics dito. So sabi po dito, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos. So kahit ano man po ang ating pinagdadaanan, dumadaan man tayo sa kalungkutan, syempre it is part of our life. Isa pong parte ng kasiyahan yung alam natin na may comfort po tayo na matatanggap galing sa ating Panginoon. At sabi din po dito, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos. So sa araw-araw ng ating pamumuhay, lagi po tayong sinasamahan ng ating Panginoon at naway lagi po nating matandaan at maramdaman iyon sa buhay ng bawat isa sa atin. At lastly, sabi po dito, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. So sabi nga po, in all circumstances, anuman ang nangyayari sa atin, patuloy pa rin nating purihin ang ating Panginoon at tanging siya lamang ang karapat-dapat na makatanggap ng ating papuri at pasasalamat. Dahil una sa lahat, ang buhay ng bawat isa sa atin ay nanggaling sa ating Panginoon, hindi sa atin kundi sa Kanya. So tayo po lahat ay tumayo. Sama-sama po nating aralin at awitin ang awiting ito na araw-araw. So tayo po ay mag-awitan. Samahan. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. So dito po sa parteng ito, tunay nga na walang katulad ng ating Panginoon. Kaya't sama-sama po nating sambitin na wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad.
minsan pa po, wala kang katulad. Wala kang katulad, alala 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 kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa po, ano mang maging panahon, Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin, oh-oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Lord, ano mang maging panahon, ika'y pupurihin. maging panahon, Ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Tayo po lahat ay manalangin. Tunay nga po kayo ay makapangyarihan, O Diyos. Lord, maraming salamat po dahil anuman ang maging panahon, anuman ang pagkakataon, lagi kayong nandyan para sa amin. Kaya't karapat dapat ka lamang naming purihin sa araw-araw ng aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po dahil kahit kailan hindi nyo kami iniwan o pinabayaan man, Panginoon, na palagi kayong nandyan, na lagi naming kasangga sa araw-araw. Lord, lalong higit sa lahat, maraming salamat po sa inyong pag-ibig na araw-araw nyo ring pinapadama sa bawat isa sa amin. Ano man na nangyayari sa amin, Lord, patuloy kaming magpupuri sa iyo. Ano man, Panginoon, yung kaharapin namin sa aming mga buhay, patuloy namin at araw-araw namin tatandaan na meron kaming Diyos na aming kasangga sa araw-araw, Lord. Tinataas namin ang lahat ng pag-ibig, pasasalamat at papuri sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.
lambak, at kapatagan na siyang pinagtataniman ng ating mga halaman na bibigay buhay. Nakilain natin ng Diyos dahil sa lagaslas ng tubig sa mga dagat, ilog at batis at sa lahat ng uri ng biyayang nanggagaling at gumagalaw sa kailaliman ng tubig. Nakilain natin ang Diyos na siyang nagpapabunga sa ating mga punong kahoy, halaman at mga gulay. Pasalamatin natin ang Diyos na siyang nalaman sa atin at nagkaloob sa atin ng kakayahan upang maging tagapangalaga ng kanyang mga biyaya. Pagpuri sa Diyos magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang pinagkaloob niyo po sa amin. Kayo po ang magbukas ng puso at isipan namin sa aming pakikinig sa inyong salita. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
para po sa tawag sa pagsisisi. Noon, bawat taong kagaya natin ay nahiwalay sa kabanalan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Subalit sa ating mga naging pagsuway, ang Panginoong makapangyarihan ay laging naghihintay sa ating pagbabalik loob sa Kanya. Sapagkat inihayag ng Diyos ang Kaniyang kagandahan loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang maaakay sa atin na talikdan ng likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Lahat po ay inaanyayahan sa tahimik na panalangin. Sino man na handang magsisi at matapat na tumatawag sa Diyos ay mga liligtas. Bukas ang mga kamay ng Diyos upang bigyan tayo ng mabubuting bagay na ating kinakailangan. Muling ipapahayag sa ating mga karanasan ang pagkilos ni Kristo. Tunay na kung ating tataglayin ang pangalan ng Diyos, tayo kanyang bibigyan lakas upang gumawa ng higit pang makabuluhang mga bagay. Mga kapatid, tanggapin natin sa ating mga puso ang pag-ibig na mula sa Diyos at ang banal na Espiritu na siyang tanglaw natin sa pagkilos tungo sa katuwiran. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumaating lahat at huwag nawang magulumihana at mga balisa ang ating mga puso. Pagbabato at pag-ibig ng Diyos, meron po bang babahagi ng nilang mga experience po na talagang sasabi pong nandun po ang Diyos?
Magandang umaga po sa inyo lahat. Gusto ko po ibahagi yung aking karanasan itong October hanggang November na ako po ay nawala dito at na-miss ko rin po kayo dahil ako po ay nagpunta ng Pangasinan at in-enjoy ko po yung farming ng aking kaibigan doon sa Pangasinan, Umingan. At yun nga lang po, sa ilang linggo ko po roong pag-stay, ay nagkaroon po ako ng ubo at sipon. Kaya 2 linggo rin po yung aking pinagpahinga dahil nga po doon sa karamdaman yun. At salamat sa Panginoon dahil sa kagalingang ibinigay niya sa akin. Hanggang sa ako nga po ay umuwi dito, yon kaunti na lang noong bago mag-birthday si Grace noong October 22. Kaya salamat din sapagkat yon. Sabi kasi ni Grace, Ate Ellie, umuwi ka sa birthday ko. Okay, so yon. Kaya salamat sa Panginoon, bonding time with the family. At yun nga po, sa aking pag-uwi, ay kasama yung kailangan kong magpahinga talaga dahil meron pong treat na ibinigay sa akin yung parents o yung anak ng parents na tinitirahan ko sa Baguio. Siya po inaanak ko rin na doktora sa Zamboanga City. Kaya kami pong senior, yung parents po ng doktora at saka ako po, ay sabi niya, mamasyal daw po kami, rest ng mga seniors. Kaya it's a blessing na makapag-stay ng 12 days doon sa Zamboanga City. At umalis nga po kami noon, time na yon, na yung merong bagyong Tino sa Visayas. That time po, nung nasa airport kami, kala namin makakancel po yung flight papuntang Zamboanga City. Pero salamat sa Panginoon, kahit na 2 p.m. po yon, ay dilim na doon sa airport. So akala nga po namin cancel, pero hindi naman po. Salamat sa Panginoon sapagkat doon ko po nakita yung how amazing yung talaga ang Panginoon na may bagyo sa Cebu, and yet, nung lumilipad na yung aeroplano, ay kaunti lang po yung turbulence, pero umaangat po sa taas talaga ng clouds at nakikita ko po kasi doon sa inuupuan ko po, nakatingin po ako, nakapunta po ako doon sa tabi ng bintana kasi wala po akong katabi. 3-seaters po yon. At solo ko yung upuan na yun, yung lugar na yun. So sumilip po ako sa bintana at nakita ko talaga yung ng Panginoon na kamangha-mangha na may bagyo, tapos makita mo yung clouds, nasa taas po kami ng clouds, yung ganon. Tapos makita mo yung may mainit na lugar. Sabi ko, Lord, talagang napaka-ganda ng iyong nilikha. At yung protection na ibinigay sa amin. So, nakarating po kami ng Zamboanga City ng walang ulan, maganda yung panahon, pero may bagyo po yun, yung malakas na bagyo sa Visayas. And doon din sa Zamboanga, naranasan din namin yung nagkaroon naman ng bagyong yung sunod, uwan, wala din. Yung umulan man, hindi ganong kalakas at talagang na-enjoy namin yung pagpapasyal doon sa Zamboanga at doon ko nakita din yung mga biyaya ng Panginoon na binigay doon sa Zamboanga, magandang lugar.
yung mga beaches, and also yung masasarap na mga isdang malalaki. Yun yung po yung na-enjoy ko doon, yung talaga yung mga isda, seafoods, crabs and shrimps na itinrate po sa amin nung doktora. Kaya salamat sa Panginoon sa mga biyaya na patuloy niyang pinagkaloob sa akin, buhay, kalakasan, at maging sa, yun nga, uwi ko dito, na-miss ko po yun talaga yung dalawang apo. At sila po ay lumipat na sa Silang kasi nagkaroon po sila ng problema doon sa Tagaytay sa bahay. At bagong lipat lang po sila doon, kaya sabi ko, gusto ko rin makita at the same time, spend time doon sa dalawang bata. Kaya 2 days po ako doon, nag-overnight po ako doon. At talagang in-enjoy ko po yung kadaldala ni Cara at ni Oli na napaka-sweet na mga apo. Kaya papuri sa Panginoon ang lahat-lahat na ibinigay niya sa akin. To God be the glory. Pumunta po talaga ako para po sa YNCR. Hindi, joke lang po. Nag-struggling po yung puso ko kung magte-testimony po ako o hindi. Pero sabi ko, baka kasi kaya ako ganito dahil binablock ako ng kaaway para hindi po ako makapag-share. Purihin po ang Panginoon dahil bukas po ay magsa-celebrate po ulit ako ng aking birthday na proud po akong sabihin kung ilang taon na po ako. 38 years old na po ako tomorrow. Pero wag na po nating pag-usapan yung height ko po. Kasi kung gusto po nating mag-away, yun na lang, yun po talaga. Yun po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay po na pinagkaloob niya po sa akin. Malakas, nanghihina, paminsan-minsan, kasi po talaga nakakapagod umakyat po ng 5th floor sa building po namin. Araw-araw po yun. Ayun po. Akala ko po papayat ako, hindi po pala. Akala ko po exercise yon. Kaso pag upo ko po kasi ng table, madami pong pagkain sa table ko. Anyway po. Pero salamat po sa Panginoon dahil po siya po ay talagang nagpapatuloy na magbigay po sa amin ng kalakasan. Gusto ko lang pong i-share na nakakatuwa po kasi may mga tao po kasi na parang iniisip, okay lang po sa akin ang lahat. Sa totoo lang po, hindi po okay yon. Pero ang lagi ko po kasing iniisip ay, ito ba yung dapat kong gawin? Dahil ito ba ay, ano yun, yung maano po, ito ba yung gusto ng Diyos para sa akin? Yan. Kasi po, I always receive bullying. Kahit po matanda na po pala, may nabubuli pa rin. Ano po? Yun po. So may mga nambubuli po sa akin. Pero hindi nyo po alam, ang dami na pong iyak, timba-timba na pong iyak, ang nararanasan ko at na ine-express ko. At nagpapasalamat po ako kasi doon po sa mga pangyayaring yon, mas nakita ko po ang pagmamahal po ng Panginoon. I was diagnosed ng depression po, pero hindi po ako nagpatuloy kasi ang mahal po palang magpa-check up. So sabi ko, hindi kaya mo yan. Kaya mo. Di ba? Kasi mahal po palang magpa-check up kapag po mental health ang pinag-uusapan. Hindi kaya mo yan. Di ba? Kasi po sa panahon po ngayon, ang mga kabataan, konting sugat lang, parang
pinagsakloban na ng langit at lupa. Pero pag nalaman nyo kung magkano magpa-check up magpa-diagnose, baka po sabihin nyo din, kaya mo yan, 'di ba? Magiging matatag ka. Totoo po 'yon. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon na siya po talaga yung great healer. Hindi po siya lang nag-heal ng physical nating pagkakasakit, pero nag-heal din po siya ng ating emotional, financial, lahat po ng sa buhay natin. Ay, pati po pagmamahal, di ba? Ayan, siya po ang nagbibigay. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. To God be the glory. Marudulas pa ako. Ayun po, so magandang umaga po sa ating lahat. Napasalamat po ako sa Panginoon dahil nahulog ulit. Birthday ko po bukas and ayun, 23 na po ako bukas. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa buong buhay ko naging mabuti siya sa akin. And ngayon, siguro mas marami pa po akong pinapasalamatan sa Panginoon compared sa mga last few years dahil mas nakita ko yung blessings na binibigay niya sa akin. At ayun lang po, maraming salamat po. Tayo po ay tumayo bilang paggalang natin sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ito ay ating matatagpuan sa sa Colossians chapter 1 verse 11 to 20. At ganito ang sinasabi, naway palakasin kayo ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtsatsaga na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal na kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita. Maging ang mga trono o mga mga pagkapanginoon, maging ang mga pinuno o may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya mismo ang una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahawakan sama-sama sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya'y maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. At sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos ang Kanyang sarili at ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginawa sa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Tayo pinagpala ng Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita.
I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I know. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. So yun, salamat sa mga bata na nagbigay ng sayaw, awit. At tunay na ang Diyos ay napakadakila. Dahil ang mga batang ito ang kapahayagan ng paghahari ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, kayamanan ang mga bata na ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Pagyamanin natin at tiyak na hindi lamang kagalakan kundi katagampayan ng buhay ang kanilang hinaharap. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakila naming Diyos, kami inyong samahan sa aming pagninilay sa umagang ito. Ang aming mga puso at ang aming mga isip, O Diyos, patuloy naming hinihingi na gabayan, patnubayan ng banal mong Espiritu upang ang iyong mga salita, O Diyos, ay manatili sa aming puso, sa aming isip, na maipamuhay namin ito, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay upang ikaw ay aming mabigyan ng kapurihan. Kaya, O Diyos, samahan mo po kami sa mga sandaling ito. Ito po ang aming pagsamo sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pasasalamat sa pamanang buhay na kaloob ng Ama. Madalas nating naririnig yung sinasabi ng mga magulang. Ang edukasyon, ang pamanang di mananakaw sa buong buhay natin. Ngunit ito man ay may hangganan din. Kaya hanapin natin ang walang hanggang pamanang buhay ng Ama. Mga kapatid, sa pananampalataya, kinagisnan na natin ang buwan ng Nobyembre ay buwan ng pasasalamat o thanksgiving. Pasasalamat sa mga inani ng pananim ng ating mga magulang sa kanilang sakahan. Subalit sa ating iglesia, ito yung panahon ng ating pasasalamat sa pananampalatayang minana natin sa ating mga ninuno, na nagtayo ng isang matibay na pananalig sa patnubay ng ating Panginoon na siyang ulo ng ating iglesia. Minsan nararanasan natin sa buhay ng iglesia ang pagtatagumpay. May panahon din na may mga hamon sa ating buhay pananampalataya. Balit minsan may mga sandaling nakakalimutan natin na mayroon tayong isang kayamanang hindi nawawala. Ang pamanang buhay na ibinigay sa atin ng Ama sa pamamagitan ni Jesucristo. Dahil kung minsan mas mabilis tayong magbilang
na mga suliranin, problema, kaysa bilangin ang pagpapalabiyaya ng Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo sa Colossus chapter 1, verse 11 to 20, tayo pinapaalalahanang muli kung gaano kadakila, kalalim, at kayaman ang regalo ng Ama sa atin. Isang regalong hindi nauubos, hindi nasisira, hindi ninanakaw, at hindi natatapos. Kaya dapat tayong magpasalamat sa Ama na gumawa sa atin na maging karapat-dapat sa pamanang banal na kaliwanagan. Hindi lang tayo iniligtas mula sa kadiliman, kundi nilagay tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Hindi lang tayo pinatawad, kundi binigyan tayo ng bagong buhay at bagong pagkakakilanlan na kanyang mga anak. Kaya ang kalakasan natin bilang kanyang mga anak, ito'y kaloob sa atin ng ating Diyos. Dahil ang Diyos ang nabigay sa atin ng katatagan, nagkaloob ng kakayanang magtiis at ipadama sa atin ang kagalakan sa gitna man ng mga pagsubok sa ating mga buhay. At hindi tayo magtatagumpay sa ating buhay kapag kahiwalay sa ating buhay ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat tanging ang Diyos ang nagkakalob sa atin ng lakas sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, may ilang mga puntos na ating pagbabahaginan sa ating pagninilay ngayong umaga. Ang una po ay ang pagpapasalamat sa kaloob sa atin ng Ama. Alam niyo po mga kapatid, madalas ang paniniwala natin tao ay kaya nating mabuhay na mag-isa sa mundo. Lalo na stable ang ating hanap buhay, merong nagmamahal sa atin, lahat ng bagay na gagawa natin sa ating mga buhay. Ngunit may mga panahon na maraming pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Kaya sabi ni Apostol Pablo ayon sa aklat ng Colossus chapter 1 verse 11, idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at mapagtiyagaan ang lahat ng mga bagay. Kaya, mga lingkod at maging ang mga mananampalataya ay hindi madaling mabuhay sa mundo ng kahirapan at mga pagsubok. Ngunit ang mabuting balita ay ito, mga kapatid. Hindi tayo pinababayaan ng Ama upang mag-isa lang sa paglalakbay sa mundong ito. Sapagat laging bukas sa atin ang kapangyarihan ng Diyos upang kayanin nating magtiis na may kagalakan. Habang nagtitiis, madarama natin ang kagalakan buhat sa ating Diyos. Kayanin din natin magpakatatag sa panahon ng mga pagsubok upang huwag tayong mabuhay o bumigay sa panahon ng ating mga kahinaan. At yan ang ipinagkakaloob na pamana ng Diyos sa atin. Kaya ang kalakasan natin ay buhat sa Diyos. Kaya dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Sapagkat ginawa tayong karapat-dapat ng Ama na maging kabahagi ng pamanang banal ng kaliwanagan. Kaya isang biyaya na tayo ay tinanggap ng Ama at ibilang na kanyang mga anak upang magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung pansin ninyo sa inyong mga buhay, mga kapatid, kapag tayo may pinagdadaanan ng mga pagsubok sa ating mga buhay, naroon yung katatagan ay binibigay sa atin ng Diyos. Naroon yung tapang upang harapin natin ang mga pagsubok sa ating mga buhay. Kaya bahagi ito ng biyayang pamana sa atin ng ating Panginoon. Kaya ang biyayang pamanang ito ay isang buhay na may tiyak na kaligtasan na kaloob ng ating Panginoon. Kaya dapat lamang ang ating mga puso ay maging mapagpasalamat sapagkat ito ang bunga ng ating pagkaunawa, pagkakakilala sa mga kaloob ng ating Diyos. Ang biyayang ito na kaloob sa atin ng Diyos ay ang kaligtasang ipinamana ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay. Hindi po tayo mawawala sa buhay na ito hanggat mayroon tayong kaugnayan sa kaligtasan na ipinamana sa atin ng Panginoon. Hindi rin tayo mawawala sa mundong ito hanggat ang kaligtasang ipinamana ng Panginoon sa atin
ay ating ipinamumuhay sa bawat araw. Pangalawa mga kapatid, ang pasasalamat sa kaligtasang pamana na kaloob ng Ama. Kung ating iisipin ang mga bagay sa ating buhay, kung ating iisipin ang magagandang bagay na nangyayari sa ating buhay, sa ating mga bukasyon, at maging sa ating mga mahal sa buhay, nararapat lamang na pasalamatan natin ng Diyos sa Kanyang walang hanggang kabutihan. Bawat araw, ipinapadama ng Diyos ang Kanyang kabutihan sa atin. Kaya sabi nga po sa Sunday School kanina, kapag kayong kabutihan ng Diyos ay araw-araw ay pinagkakalob sa atin na hindi tayo matututong magpasalamat, magpuri sa Diyos. Sabi, pulsuhan daw natin ang ating mga pulso kung tumitibok pa ho. Kasi dapat bilang mananampalataya, kung nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, ang tibok ng ating mga puso ay tibok ng pagpapasalamat sa Diyos na nagkakalob sa atin ng kabutihan sa ating buhay. Kaya mga kapatid, wala tayong bahagi at wala natin o hindi tayo makakalimot sa kaligtasan na ipinagkalob sa atin. Bagamat itong kaligtasang pamana sa atin ni Kristo ay hindi buhat sa ating mga pagpapagal, di rin mula sa ating mga dugot pawis ng ating mga buhay. Kaya wala tayong bahagi sa paghihirap para makamta natin ang kaligtasan. Dahil hindi tayo nagpagod sa paglaya ng ating mga kasalanan. Sapagkat natanggap natin ang lahat ng ito o ang kaligtasan na walang kahirap-hirap na tinanggap natin kay Kristo. At marahil hindi tayo karapat-dapat sa pamanang ito. Ngunit ginawa ng Ama ang pamanang ito para sa lahat. At ang lahat ay karapat-dapat sa kaligtasan na ito. Dahil ang kaligtasan ay dumarating lalong-lalo na sa panahong ramdam natin na wala ng halaga ang ating buhay. Ngunit sa panahon na nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kadiliman, Kanya tayong inililigtas. Sa panahon na dama natin na nanghihina na tayo, walang nagmamahal sa atin, kinikilala tayong Kanyang mga anak. Kaya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, pinatawad at natubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya kung ito mga kapatid ay maunawaan natin, mapupuno tayo o mapupuno ang ating mga puso ng pagpapasalamat sa Diyos. Di dahil sa material na biyaya na natanggap natin, kundi dahil sa espiritual na pagpapala na kaloob ng Diyos sa atin. Kaya ang dakilang pasasalamat natin sa Ama, sapagkat mula sa kapahamakan ng ating buhay, dinala tayo sa kaharian ng Diyos, na ang bawat isa ay ibinibilang ng Diyos ng Kanyang mga anak, na habang ang inyong mga bata ay nasa inyong mga pangangalaga, nais ko pong hamunin ang bawat isa na ituro natin sa mga batang ito, lalong-lalo na maunawaan nila ang kahalagahan ng kaligtasang pamana ng Ama sa kanilang buhay. Mga kapatid, hindi basta na lamang sila ay lalaki na walang nagtuturo tungkol sa kahalagaan ng kaligtasan, kundi ang mga magulang ang isa sa mga daluyan ng dakilang pamanang ito na dapat natin may sakatuparan sa kanilang buhay habang sila, especially bata pa. Kaya tayo po ay siniselebrate natin ang Children's Sunday para bigyan natin ng halaga ang buhay ng mga batang ito. Sabi ko nga kanina, naiisip ko, itong mga batang ito habang nagsasayaw ay siguro sa bahay nakikita, nararanasan natin yung kanilang kakulitan. Pero sa pagpupuri sa Diyos, nararanasan natin yung kanilang kagalakan. Naroon yung biyaya sa kanilang mga buhay na magiging larawan din ng ating kalakasan. Hindi lang yung kalakasan ng mga bata, kundi naibabalik sa atin yung kagalakan na naibibigay sa atin ng mga batang ito
Kaya kailangan o tandaan natin na kapag hindi natin sila ay tataniman na magandang tanim ng pananampalataya, tandaan natin na hindi rin tayo aani ng magandang pananampalataya ng mga batang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya taniman natin habang sila ay bata pa, taniman natin sila ng pamanang kaligtasan. Tiyak na sa panahon na sila ay lumaki, magpapasalamat sila sa Diyos pagkat meron silang tiyak na kaligtasan. Actually ho mga kapatid, yun ho ang aking tinatanaw hanggang ngayon. Ako ay 58 na, pero laging bumabalik sa aking kaisipan ang ginawang pamana ng aking nanay na nagturo sa akin ng pananampalatayang Kristiyano. Dahil sa pananampalatayang ito, ginabayan ako sa aking buhay hanggang sa aking mga paglilingkod. Mga kapatid, ang kaligtasan na mayroon sila pagdating ng panahon, sasabihin nila sa inyo, salamat nanay, salamat tatay, pagkat ako'y hinubog mo sa ganitong pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan na mayroon sila ay kilalanin ng Panginoon, tanggapin ang kahariang pinag-aharian ng dakilang pag-ibig, isang bagong pamumuhay at isang pagkakakilanlan na nakaugat sa pamana ng Ama. Isang pamanang bunga ng dakilang pag-aalay ng dugo ni Kristo na nagkalob sa atin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan dahil walang ibang daan ng kapatawaran sa ating mga kasalanan kundi ang dugo ni Kristo upang mag-ani tayo ng isang matibay na henerasyon sa hinaharap. Hindi lamang sa ating iglesia, maging sa ating lipunang kinabibilangan natin. Kaya sa pamamagitan ng pamanang kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon, na siyang nagkalob sa atin ng bagong bukas sa ating mga buhay. Pangatlo mga kapatid, ang pasasalamat kay Kristo nung tayo ipagkasundo sa Diyos. Ang nakakatuwang kalungkutan ay pinakita ng Diyos na bagamat ang tao ay nagkasala sa Ama, siya pa rin ang unang humakbang para tayo ipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang pinakamataas na dahilan ng pasasalamat sa Diyos. Madalas di natin mabilang ang pagpapalang tinanggap natin sa Diyos. Ang iba sa atin marahil ay tinitingnan na lamang natin na ito ay talaga namang pagpapala para sa akin. Bawat araw ng aking buhay, marami tayong tagumpay na naranasan na. Pero minsan, yung maglaan tayo ng isang araw para pasalamatan ng Diyos, minsan nagfe-fail pa rin tayo. Kaya sinasabi sa atin dito, na ang pinakamataas na dahilan ng pagpapasalamat sa Diyos ay ang ginawa ni Kristo para tayo ipagkasundo sa Ama. Yun ho mga kapatid, ang pinakamagandang dahilan upang sa bawat araw tayo magpasalamat. Sabi ko nga kanina sa Sunday School, maliit man o malaking bagay, makapagpapasalamat tayo sa Diyos. Makakapagpuri tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil tayo nilikha ng Diyos upang siya ay ating sambahin. Kilalanin lagi yung kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, tayo dapat ay magpasalamat pagkat tayo ay ipinagkasundo ng ating Panginoon sa ating Ama. Kaya sabi ho sa Colossians chapter 1 verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Mga kapatid, tayong lahat ay nilikha niya para lamang sa Kanya. Kaya binigay ng Panginoon ang Kanyang buhay para tayo ipagkasundo sa Diyos. At malinaw ang katiyakan ng ating buhay sa pamamagitan ng ginawang ipagkasundo tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang muling pagkabuhay. Ibig sabihin mga kapatid, sa kabila ng kamatayan
bunga ng ating kasalanan, meron tayong pag-asang makamtan ang buhay na walang hanggan. Alam ko, mga kapatid, na tayong lahat ay umaasa sa biyayang ito. Hindi tayo nananatili sa pananampalatayang ito na wala tayong tinitingnan na pag-asa ng buhay. Ito, mga kapatid, ang tiyak na pag-asa natin. Dahil ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nagbibigay sa bawat mananampalataya ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kaya, mga kapatid, sabi nga po ay ang lahat ng katangian ng kapangyarihan ng Diyos ay pinagkaloob na sa anak. Wala nang higit pa sa dakilang pamana ng Diyos, kundi si Kristo. Dahil nung tayo'y kaaway, hiwalay at marumi pa, dahil sa kasalanan, tinanggap tayo ng Panginoong Diyos. Nakakatuwa ho yung nanay kahapon, dahil sabi niya, yung kanyang binigkas na kahit tayo'y noong makasalanan, minahal tayo ng ating Panginoon. At yun ang katotohanan, mga kapatid. Sa kabila na tayo makasalanan, tayo'y minahal, inialay ng Diyos ang kanyang buhay sa pamamagitan ni Kristo. Binigyan tayo ng kapatawaran, kapayapaan sa harapan ng ating Diyos. Kaya ang dugo ni Kristo ay matibay na pakikipagtipan ng Diyos bilang dakilang pamana ng ating Ama sa ating lahat. At ito rin ang pinakamalalim na dahilan ng ating pasasalamat sa ating Diyos na ginawa ni Kristo sa ating mga buhay. Kung sa panahon na ganitong pagkakataon, ang laging isiniselebrate ay yung mga ani sa mga sakahan. Ngunit ngayon ay isiniselebrate natin ang ani ng pananampalataya. Kaya ho sa darating na Sunday, tayo po ay magkita-kita. Tingin ko kanina ho ay ngayon na ho yung anniversary kasi napakarami po natin. Siguro ito ay patikim pa lang sa ating pagsasama-sama, sa ating selebrasyon ng ating anniversary. Lalong-lalo na ang ating magiging tagapagsalita, magbibigay ng mensahe ay ang ating acting General Secretary ng United Church of Christ in the Philippines. Kaya po, sa mga kapatiran po natin na nasa mga tahanan, ay inaanyayahan po namin kayo na makipag-celebrate, makipagdiwang sa pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang pasasalamat ay hindi lamang salita. Ito ay buhay na nakaugat sa pagkakakilala kung sino si Kristo sa ating mga buhay at kung ano ang ginawa ng Ama para sa ating lahat. Tandaan natin ang 3 imbitasyon ng ating Ama sa bawat isa sa atin. Ang una, magpasalamat sa lakas ng Ama na ipinagkaloob sa atin. Dahil hindi niya tayo iniwan sa sarili nating kakayanan. Pangalawa, magpasalamat tayo sa mana ng kaligtasan o pamanang kaligtasan. Dahil tayo iniligtas, pinatawad at inilipat sa kaharian ng anak. Di man tayo karapat-dapat dati, pero dahil sa ating kaligtasan, ibinilang tayo sa kaharian ng anak. Pangatlo, mga kapatid, magpasalamat tayo sa katauhan at sa gawa ni Kristo. Sa Kanya natin nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. At sa Kanyang dugo tayo ay naipagkasundo sa Ama. Walang ibang kaparaanan, mga kapatid, maliban sa dugo ni Kristo. Kaya tayo ay naipagkasundo sa Ama. Mga kapatid, kung ang puso natin ay puno ng pagkaunawa sa mga katotohanan ito, hindi natin mapipigilan na magpasalamat, magpuri at sumamba sa pamanang buhay na kaloob sa atin ng Ama. Kaya purihin natin ang ating Panginoon sapagkat itong pamanang ito na ipinagkaloob sa atin ng Ama ay hindi kailanman mananakaw sa atin. Ang pamanang kaligtasan
ng buhay na pinagkaloob sa atin ng Ama, kailanman ay hindi mauubos, kundi ito'y dadalhin natin kasama ng ating Panginoon na may likha sa ating buhay. Tayo po ay sumandaling manalangin. Tunay dakila naming Diyos na mayroon kaming katiyakan sa biyaya ng buhay na ipinamana ni Kristo sa bawat isa sa amin. Ito'y dapat naming pahalagahan sa bawat araw ng aming buhay sapagkat ito ang mataas na pasasalamat na kinikilala ng bawat isa sa amin. Dahil sa buhay ni Kristo, nakamtan namin ang kapatawaran, kaligtasan, at tiyak na buhay na walang hanggan. Ito po ang aming pagsamo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay muling manalangin. Diyos naming dakila, Panginoon, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, na narito kami ngayon sa inyong harap upang magpuri at sumamba sa inyo, Panginoon. Patuloy po namin ininadalangin sa inyo, Panginoon, at dinudulog ang bawat pamilya sa aming iglesia, Panginoon. Tuloy niyo po kaming pagkalooban ng kalakasan sa araw-araw. Patuloy niyo pong pagyabungin ang aming mga hanap buhay, Panginoon, at bigyan po kami ng magandang kalusugan sa araw-araw, Panginoon. Tuloy din po namin idinudulog sa inyo ang bawat tahanan sa iglesyang ito na nakakaranas ng problema, Panginoon, financial man, spiritual, Panginoon, o maging sa kalusugan, Panginoon. Nawa po kayo ang gumabay sa amin, Panginoon, at magbigay ng kalakasang pisikal, kalakasang spiritual, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin ang mga problemang kinakaharap namin sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon. Tuloy din po namin pinapanalangin sa inyo ang aming bayan, Panginoon, ang aming mga leader, Panginoon, mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamaliit na sangay ng aming gobyerno, Panginoon. Gabayan niyo po sila at ingatan, Panginoon, at bigyan ng kaunawaan at ng talino para ang pamahalaan ng aming bayan ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon, at patuloy din namin idinadalangin sa inyo, Panginoon, na anumang hamon na kinakaharap ng aming bayan, Panginoon, maging sa mga kalamidad man, sa mga kabilang korupsyon, Panginoon, na aming nababalitaan, Panginoon, ay patuloy namin idinulog sa inyo na magkaroon ng hustisya at kasagutan ng mga problemang ito, Panginoon. Ito po ay dinudulog namin sa inyo, Panginoon, at lahat ng suliranin na aming nararanasan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Masdan natin kung gaano kasagana at kaganda ang nilikha ng mga kamay ng Diyos at kung gaano kadakila ang pag-ibig niya sa atin. Ngayon ay muli nating ialay ang ating buhay, ang mga bunga ng ating pagtatapat at ang pangako ng makikibahagi sa patuloy na pagdiriwang ng kaganapan ng buhay sa piling ng Diyos at ng buong sanlilikha.
Halina at ihandog natin ang ating mga sarili, mga ikapu at pangako, mga bahagi ng ating mga tinatangkilik at mga bunga ng ating pinagpagalan sa Panginoong Diyos, ang ating dakilang manlilikha at tagapagbalog ng buhay. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet
Panginoon, muli kaming nagpupuri sa inyong kadakilaan sa aming kaloob na galing sa inyo. Tanggapin niyo po ito at gamitin nawa namin sa inyong ministeryo. Amen. manalangin. Dakila naming Diyos na nagkakalob sa amin ng buhay, nagpapasalamat po kami, O aming Diyos, sa pagtitipon ng aming pagsamba sa inyo. Ang panalangin po namin, ito ay naging kalugod-lugod sa inyo, O Diyos. At ito rin ay nagbigay sa amin ng kagalakan sa aming buhay pananampalataya. At gayon din, Panginoon, tunay na pinanghawakan namin, Panginoon, ang iyong mga pangako. At nabubuhay kami, Panginoon, dahil sa iyong mga pangako sa amin. Pagkat ikaw ang Diyos na tapat, taimtim, at ganap mong ginagawa, Panginoong Diyos, nang may katapatan ng iyong mga pangako sa aming mga buhay. Kung kaya naman, Panginoon, sa matapat mong pangako sa amin, inihayag din namin ang dakila naming pasasalamat
sa buhay na ipinagkakaloob mo sa amin. Dama namin, Panginoon, na kailanman ay hindi mo kami pinababayaan. Dama rin namin na hindi mo kami hinahayaang mag-isa sa buhay na ipinagkakaloob mo sa amin. Kaya Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, at kinikilala namin ang iyong mga gawa sa aming mga buhay. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na mayroong karamdaman, kayo po, Panginoong Diyos, ang magbigay sa kanila ng kaganapan, ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Sinasama po namin ang kapatid na Bobby, kapatid na Pilisa, o Diyos, ang iba pang mga kapatiran, Panginoon, na narito sa inyong harapan. Alam ko po, Panginoon, mayroon din silang mga pasasalamat, mayroon din silang mga kahilingan kung bakit sila naririto, O Diyos. At ang kanilang pagsamo sa inyo, Panginoon, ay lahat ay pinagkakatiwala nila sa inyo, Diyos. Lalong-lalo na ang kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Aming Diyos, kinikilala namin sa aming mga buhay na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya, Panginoon, sa inyo po namin, tunay na pinagkakatiwala ang aming mga buhay sa inyo. Naririto, O Diyos, ang inyong mga anak sa inyong harapan. Dama nila, Panginoon, ang iyong kabutihan at pagpapala ng buhay na ipinagkaloob mo sa kanila. Meron din silang mga kahilingan, Panginoon, para sa kanilang buhay, sa kanilang mahal sa buhay. Dinggin mo, Panginoon, ang kanilang tinig, ang kanilang pagsamo, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na Ikaw ay matapat na tutugon sa kanila ayon sa kanilang pananalig sa inyo, ayon sa iyong dakilang kalooban. Kaya, Panginoon, dinggin mo po ang bawat isa. At kami nagpapasalamat na sa pagkakataon na ito'y inihayag namin sa inyo ang dakila naming pagpupuri sa inyo. Ito po, Diyos, ang aming pagsamo at panalangin sa tanging pangalan na Jesus. Amen. At ngayon, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon at sa buhay na walang hanggan. Amen. Wag ho muna kayong laalis. Wait lang. 1 page lang naman po ito, kaya po mabilisan lang po na membership form. So, makikisuyo na lang po. Individual po, individual. Kami na lang po ang magsusort para po sa kung kayo po ay isang pamilya dito, etc. Yan po. So, individual po tayo. Yan, thank you po. Kapag po kulang, ibig sabihin, more than 40 po tayo nag-church ngayon. Thank you po.